sila ang aking inaalagaan. Para sa ating kultura, ganado akong bumabangon. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit barkada at Nescafe Classic. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Bagya po tayo nakahinga na maluwag sa pasalubong na balita ni Vice President Jejomar Binay mula sa China na ipagpapaliban muna ang pagbitay sa 3 kababayan natin na nasa death row doon. Pero petsa lang po ang iniurong at hinihintay pa kung mapagbibigyan ng hearing nating mapababa ang sentensya kahit ba lang sa pangmahabang buhay na pagkakakulong. Ano kaya ang pag-asang tuluyang mailigtas ang buhay ng ating mga kababayan sa China? Idudulog po natin yan sa ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Lynn. Siyempre, good morning sa lahat ng nanonood sa atin ngayong magandang umaga. Ngayong different ang ating morning. Pero Attorney, anong tsansa na hindi matutuloy ang bitay sa 3 Pilipino na nasa death row sa China? Is there a chance? Well, sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, at siguro wala naman tayong magagawa talaga at this point in time, kundi magdasal para sa ating mga kababayan. At, looking forward, umapela sa iba pa natin mga kababayan na huwag mahulog sa ganitong sitwasyon in the future. Exactly. Alam naman po natin na sila ay naging mga tinatawag na drug mules lamang, mga biktima ng mga malalaking sindikato para magdala ng bawal na droga in exchange for a lot of money. Yes. Kaya nakikiusap na tayo sa ating mga kababayan na huwag masilaw sa kinang ng tinatawag na easy money dahil tulad sa sitwasyon na to, sa kasawiang palad, buhay talaga ang kapalit. That's right. Pero Attorney, kung yung postponement ng bitay ay napagbigyan, ibig sabihin, possible na hindi na matuloy ang bitay. Is it even remotely possible? Well, sabi nga nila, yung pag-postpone lamang or pag-carry out ng sentensya ay isang maliit na victory na in itself. Pero hindi siguro tayo talaga dapat magkaroon or mag-entertain ng false hopes. Unang-una, yung main goal naman talaga ng trip, for example, ni Vice President, hindi naman talaga para mapawalang sala o mapawalan yung mga kababayan natin kasi ang tanging hinihingi nga natin sana, imbis na death penalty, life imprisonment na lamang. Kailangan kasi natin intindihan, unang-una, hindi naman tayo pwede manghimasok sa sistema ng China. True, iba Tulad na natin dito, parati nating sinasabi na kailangan respetuhin ng mga dayuhan ang independence at batas ng Pilipinas. Ganun din sa China. And of course, China is well known and in fact is notorious tungkol sa hardline stance nila laban sa pinagbabawal na droga. True. Meron po 2 importante pagkakaiba sa sistema ng China mula sa sistema natin na kailangan natin tandaan. Unang-una, hindi tulad sa Pilipinas na wala ng death penalty. Sa China nga po, mahilig sila mag-hand down ng death penalty, hindi lamang para sa mga drugs o violent crimes, kundi na rin sa other crimes na sa tingin ng ibang mga bansa. Hindi naman dapat death penalty ang ipataw, di ba? Tulad ng corruption. In fact, credit card fraud, pwede magkaroon ng death penalty. Kaya ang ibig lang natin sabihin, hindi kasi big deal sa kanila to, in a certain sense, no? At ang position nga nila is that you need to make an example para hindi na sumunod yung ibang tao. Yes. Pangalawa, hindi tulad sa Pilipinas, sa pagkakaalam ko, walang sistema ang China para sa yung tinatawag nating executive clemency. Halimbawa, kung baliktad yung nangyari, di ba, yung Vice President ng China ang nagpunta sa Pilipinas, maaari pa sana siyang umapela sa presidente. Kasi sa ilalim ng batas natin, sa ilalim ng Constitution, may sistema tayo na yung presidente pwedeng magbigay, may kapangyarihan kasi siya na either mag-pardon, mag-commute ng sentence, di ba? Or mag-amnesty, or yung mag-commute nga, kunyari to change from death to life imprisonment. Pero sa China, walang ganung sistema. Yung korte lamang ang maaaring magbigay ng sentensya na to. Although meron ng posibilidad na mangyari na in the past, na isang death penalty bibigyan ng reprieve ng 2 taon, and for good behavior, kuminsan, kino-commute yun to life imprisonment. Nako, ayan. Nako, sana yun, matupad nga po yung mga panalangin natin, mailigtas muna sa parusang bitay ang ating mga kababayan sa China. Thank you, Attorney Gabby Concepcion. Thank you. Salamat, Linching Pascual. Binubuo ko lang, wala lang, para maganda naman umaga natin, di ba? Okay, mga kapuso, unang balita po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Pamilya ng isa sa 3 Pilipinong nasa death row sa China, dasal pa rin ang hiling